Hello mga kabayan and welcome back sa ating panibagong video, and this is Ilonggo Bisdak in Europe, and nakabase pa ako ngayon sa Croatia mga kabayan. Now, for today's video mga kabayan, pag-uusapan natin kung bakit maraming mga kabayan na gustong lumipat sa ibang Schengen countries like Italy, Germany, France. Bakit sila tumatakas sa kanilang mga employer or sa kanilang mga agencies mga kabayan dito sa Croatia, no? Kumbaga ginawa nilang stepping stone itong Croatia mga kabayan. So yun ang pag-uusapan natin dito sa vlog na to mga kabayan, para ma-share natin sa mga kabayan natin na nagbabalak pupunta dito sa Croatia mga kabayan. And bago lahat, mag-i-intro mo ako. Pasok. Yun na nga mga kabayan, no? Maraming nagtatanong, maraming nagko-comment sa comment sections na kaysa ganito, kaysa ganyan sa Croatia mga kabayan. And sa mga bagong subscriber natin dyan, sana alam nyo to, no? Dapat malaman nyo din to mga kabayan kung bakit, kung anong dahilan na bakit gusto nila lumipat o bakit sila tumatakas sa kanilang mga employer, no? So please share this video mga kabayan sa inyong mga kakilala, sa inyong friends dyan, no? And please don't forget to subscribe, click notification bell para ma-notify kayo sa panibagong vlog natin sa ating YouTube channels. And sa mga luma natin dyan na mga kaibigan, maraming salamat sa suporta mga kabayan, sa walang sawang suporta, no? Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dyan. Thank you so much. So yun na nga mga kabayan, pag-uusapan natin yung kung bakit maraming mga kabayan na lumilipat sa ibang Schengen EU countries mga kabayan, no? Sa kadali, ano bang mga dahilan nila kung bakit sila lumilipat, ba't iniiwan nila tong Croatia kung ginagawa lang stepping stone, no? Yung Croatia mga kabayan. Una mga kabayan, sa Croatia, sa lahat ng EU countries mga kabayan, si Croatia ang mababang magbigay ng sahod. Totoo po yan. Walang halong biro, no? Totoo po yan mga kabayan. Si Croatia po ang pinakamababang magbigay ng sahod sa buong EU country, yung Schengen countries, no? Si Croatia ang pinakamababa. Seasonal job lang, kaya iniiwan itong Croatia ng mga kabayan natin, kaya gusto nilang tumawid sa ibang Schengen countries. Kasi si Croatia ay seasonal job lang yung kontrata, no? Ang hirap makahanap ng trabaho dito sa Croatia pagdating ng winter season. Kaya maraming mga kabayan na yung patapos na yung summer season, naghahalughog o naghahanap na sila ng mga kung saan gusto lang ma-applyan sa mga Schengen countries like Germany, kung may kamag-anak sila, may kaibigan sa Germany, Italy, France, Portugal, kung saan kung saan lupalop ng EU countries mga kabayan. Yun yung mga dahilan kung bakit iniiwan itong Croatia, no? At dito sa Croatia kasi hindi naka-base kung saan ka talagang mapipermanent na trabaho mga kabayan. Kumbaga, yun yung sasabi ko, seasonal job, no? Hindi talaga siya permanente. At saka maraming mga lugar dito sa Croatia na malalayo siya sa city mga kabayan, no? 7 hours travel, 8, 5 hours, no? Yung mga travel bago ka makarating sa city. Kaya yung iba mga kabayan natin, pag na-assign nila sa seaside or sa isla mga kabayan, tumatakas sila no? Umaalis sila sa agency. Pero yun nga, ang kasamaan mga kabayan, kasi nadadama yung ibang mga kabayan natin nandito sa Croatia mga kabayan. Kasi maraming, parang kumbaga nasisira na yung mga Pilipino kasi maraming tumatakas, hindi nagpapaalam ng maayos. Dapat kasi merong mga agency naman na hindi sila pinapayagan kaya tumatakas sila. So, hindi din natin sila hawak sa leeg, hindi kagaya sa Middle East na sobrang higpit, no? Hindi sa Croatia kasi anytime pwede ka mag-resign, anytime pwede mong kausapin yung agency mo na hindi ayaw mo na ganitong trabaho, etc. mga kabayan. Kaya maraming mga kabayan ngayon ang tumatakas papuntang ang pinakamabilis na puntahan is Italy, Spain, yan yung mga bilis, France mga kabayan, no? Marami mo pang mga naglalakad lang for sa whole summer season, naglakad sila papuntang France, Italy kasi malapit lang naman yan sa Croatia. Yun nga, yung iba naman mabilis makapag-travel kasi meron ng ID, no? May ID na sila na
Croatian ID. So, if meron ka ng Croatian ID mga kabayan, anytime pwede kang lumabas sa Croatia. Punta ka ng Italy or Germany, something like that, or Slovenia, kung saan ka man na gusto mo magpunta. Kasi yun lang may hinahanap sa borders, passport tsaka ID natin na Croatian. Meron namang mga kabayan na sa airport pa lang, pagdating ng airport, nalaho na parang bula mga kabayan, no? So, tumawid na kaagad ng ibang Schengen countries kasi may sumundo sa airport through private car mga kabayan. Kasi pag private car dito sa Croatia mga kabayan, hindi na sila hinahanapan ng mga ID sa borders. Kumbaga din diretso na ba, no? Tuloy-tuloy na lang yung biyahe. Hindi kagaya sa mga bus, kasi kailangan pa mag-stop sa borders para i-check ng mga pulis, no? So, yun ang mga yung mga reason na mga kabayan dito kaysa walang trabaho pagdating ng winter, no? Kailangan na maghanap kasi sa totoo lang mga kabayan, pagdating ng winter season talaga, mahirap magbigay ng trabaho yung mga agencies dito sa Croatia. Sa sobrang dami mga Pilipino kinukuha ng summer season, nahihirapan sila mag-provide ng trabaho pagdating ng winter season, no? Kasi maraming mga hotel ang sarado kasi mostly dito sa Croatia, more on hospitality talaga yung trabaho. So, housekeeping, kitchen helper, room attendant, mga kabayan, no? Waitress, waiter, mga kabayan. So, more on seasonal jobs lang talaga. Kaya, hakot sila ng hakot yung mga agency ng summer season kasi malaking kita dyan, mga kabayan, pag summer season. Pagdating ng winter season, mga kabayan, so dadagsa lahat ng mga Pilipino or mga kabayan sa Zagreb, yun yung pinaka-main ng Croatia, sa Zagreb. So, doon magtatambak lahat ng mga Filipino, doon idadalhin ng mga agency yung mga Pilipino. So, wala silang ma-provide na trabaho. Kumbaga, mag-stop ka muna kasi yung ID mo is 6 months lang. So, mag-aantay ka ng panibagong working permit, panibagong ID ng mga kabayan. So, mag-stop ka ng 2 to 3 months mga kabayan, pinakamahaba yan. Meron yung 4 months mga kabayan, no? May 4 months pala na aantay ng ang working permit ID kasi matagal yan dumating, no? So, ipa-file yan. So, mag-aantay ka na naman ng panibagong working permit. So, matagal-tagal din dumating yung working permit na yan. And, lastly, mga kabayan, hindi sila makapag-provide ng trabaho. It's because more on factory na pagdating ng winter season. Merong mga open na resto, bar, mga ganyan mga kabayan. Pero, sa sobrang daming mga Pilipino, hindi nila ma-provide lahat, no? Hindi nila may-provide. So, paano na lang yung na ipapadala mo sa Pilipinas kung wala kang trabaho wala kang trabaho pagdating ng winter season, di ba? So mahirap din naman, kaya yung ibang mga kabayan nagdi-decide na tatakas na lang sa agency, no? Tatakas na lang sa, which is mali naman mga kabayan, no? Tatakas na lang sa employer kasi 6 months nga lang. So mali yun mga kabayan. So kung as long as kaya nyo mag-resign sa employer nyo, kung makahanap kayo ng trabaho in the legal way mga kabayan, kung makahanap kayo sa ibang EU country na trabaho, daanin po natin sa legal way mga kabayan, kasi mahirap naman po yung ma-file kayo na missing mga kabayan. For example, yung mga kabayan natin galing ng Middle East, no, tumatakas. So mahirap din naman yung ganun mga kabayan, kasi tayo mga kabayan na cross country, wala tayong mga papel from OWA mga kabayan, no, sa polo natin wala tayong mga papel na nandito na tayo sa Croatia. So they don't know kasi yung contract natin is from Middle East pa, so hindi pa siya na-verify pagdating sa Croatia. We need to be verified muna para ma-register tayo sa OWA mga kabayan. So kulurum tayo sa Pilipinas, wala tayong mga papel. If there is any something na mangyari sa inyo dito mga kabayan, tumakas kayo, madisgrasya kayo sa labas, no? So kung ano mangyari, lang, no? Hindi natin hinihingi yan, pero titignan ninyo ang scenario mga kabayan, kasi wala kayong pinaghahawakan, no? Wala kayong pinanghahawakan dito mga kabayan. Hindi kayo sagot ng gobyerno natin kasi nga hindi tayo registered, no? Hindi pa na-verified yung contract natin. So yun ang mahirap mga kabayan. So dapat mag-resign ng maayos mga kabayan sa agency, no? Sa employer natin, mag-resign ng maayos. Hindi din naman kayo nila papatayin kung mag-resign kayo. It's your choice naman, no? May karapatan naman kayo mag-resign kasi sa inyo naman yan, kasi kung nakahanap kayo ng big opportunities, no? Nakahanap kayo ng malaking sahod, why not? Mag-resign kayo ng maayos. So wag natin idaan sa mga kabayan, wag natin idaan sa
tawag nito sa takas-takas, no? Huwag natin daan sa hindi legal way kasi mahirap din naman mga kabayan. Lalo pag mga cross country talaga tayo, no? Kasi wala tayong mga papel. So kailangan mag-design ng maayos, no? Yun ang mga dahilan mga kabayan ng ibang mindset ng mga kabayan natin, so hindi naman natin lahawak. So choice nila yan. So ang mahirap nga lang mga kabayan is nasisira yung mga Pilipino sa mga tao dito sa Croatia na nagtatrabaho ng maayos, no? Kasi hindi natin sila ma-force, natin mapipigilan kasi choice naman nila talaga. Na pero dapat idaan sa legal way. Huwag lang yung takas ng basta takas mga kabayan, no? Yung guyo lang ng kaibigan na dito may trabaho ganyan, pero kailangan natin mag-resign ng maayos para maligal tayo mga kabayan, no? And yun lang kasi dahil mga tanong mga kabayan, dami mga questions na tawag nito na mababa talaga yung sahod. Yes, of course, totoo mababa yung sahod sa Croatia, and depends yan sa nakadepende kasi yan sa posisyon na pinagtatrabuhan niyo o posisyon na meron ka dito sa Croatia. Kung yun yung sinasabi ko lagi, if mababa yung posisyon, it means mababa din yung sahod mga kabayan. If higher position, higher salary din dito sa Croatia, no? So kahit saan naman na bansa. So ayun na nga mga kabayan, so sana may natutunan kayo sa ating vlog na to mga kabayan, no? And please don't forget to subscribe, click notification bell para ma-notify kayo sa panibagong vlog natin. So every week ako nag-upload dito sa aking YouTube channel, no? Sana suportahan po ninyo ako mga kabayan, sa mga walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo, no? And if you have any question mga kabayan, you can direct message me in my Facebook page, the same na yung pangalan ng ating YouTube channel, Ilonggo Bistak in Europe. You can comment down below mga kabayan if you have any suggestions, questions mga kabayan. Walang sawang nagko-comment na minsan hindi ko na-replyan, so thank you so much mga kabayan, no? So kita-kits tayo sa sunod na vlog natin mga kabayan, and see you for the next vlog. Bye bye.